Napakaganda na ang ating pagdiriwang ng Pistang Bayan ngayon. Pinaliwanag sa akin ni Father Milver na ito ay Pistang Bayan at higit sa lahat, Pistang Pasasalamat. At gaya nga ng nasabi natin, ang tunay na kalulugdan at pagpapalain ng Diyos ay yung marunong magpasalamat. Ngunit mga kapatid, hindi sapat na humiyaw tayo ng salamat sa Diyos. Opo, maganda pong pakinggan, tama ang pahayag, salamat sa Diyos. Pero ano nga ba talaga ang ibig sabihin ng pasasalamat sa Diyos? Ano nga ba ang ibinubunga ng pasasalamat sa Diyos? At akmang-akma na sa linggong ito, narinig natin ang talinghaga ng dalawang tao na nasa templo. Katulad natin ngayon, nasa simbahan. At sa totoo lang, silang dalawa ay nagpasalamat sa Diyos. Ngunit, gaya nga ng sabi ko kanina, may kinalugdan. Hindi sila parehong kinalugdan. Yung isa lang ang kinalugdan. Kaya, babala daw, ingat daw, hindi lahat ng nagpapasalamat, kalulugdan. Ano raw ang kailangang gawin para yung pasasalamat natin ay pagpalain ng Diyos? Sabi nga, nung una, meron daw Pariseo na pumasok sa templo. Ano ang bungad niyang panalangin? O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo. Kita nyo, ang ganda ng bungad. Ang ganda ng intro. Nagpapasalamat ako sa iyo. Pero, anong nangyari pagkatapos nun? Pagkat hindi ako katulad ng iba, mga magnanakaw, mga mandaraya, mga mangangulunya. Sa makatuwid sinasabi niya, nagpapasalamat ako sa iyo, Diyos, o Panginoon, ang bait-bait ko. Hindi ako katulad ng iba dyan. Yung iba dyan, mga pusakal, masasama, mga kuripot. Kinalugdan ba ang kanyang dasal? Hindi. Pinagpala ba siya, bagamat nagpasalamat siya? Hindi. Ano raw nangyari? Kasi yung pasasalamat niya, ang idinulot ay inisa-isa niya kung ano yung nagawa niya. Hindi ako magnanakaw, hindi ako mandaraya, hindi ako mangangulunya, hindi ako masama. Sino ang bida? Siya. Bagamat mabuti ang ginagawa niya, pero yung pasasalamat niya, ang nabigyan tuon siya. Nililista na niya kung ano yung mga nagawa niya. Iniisa-isa na niya kung ano yung galing niya. Kaya ang pinangangalandakan niya, yung ginawa niya. Kaya ano tuloy nangyari? Yumabang siya. Mga kapatid, ang tunay na nagpapasalamat, hindi mayabang. Kaya ingat tayo. Baka nagpapasalamat, Lord, salamat, top-notcher ang anak ko. Salamat, mayaman na kami. Salamat, nakapwesto kami. Salamat, nakaangat kami sa kanila. Ingat po. Baka kapos yung ganyang pasasalamat. Sapagkat ang tunay na pasasalamat, hindi binibilang ang ginagawa natin. Bagkus, ang tunay na pasasalamat, binibilang ang ginawa ng Diyos. Ulitin ko po, ang tunay na pasasalamat, hindi binibilang ang ginagawa natin, kung hindi ang ginagawa ng Diyos. Ang kinikilala natin, hindi lang yung tinanggap natin.
Ang kinikilala natin yung nagbigay sa atin. Bayan ng Abukay, ito ang ipagdasal natin ngayong pistang bayan, pistang pasasalamat. Opo, nagpapasalamat tayo. Maraming magagandang nangyari sa atin. Pero wag nating kakaligtaan na ang mga magagandang nangyaring ito ay nanggaling sa Diyos. Ang pakay ng pasasalamat, kilalanin hindi yung ibinigay, kung hindi yung nagbigay. Kaya nga tayo nagsisimba ngayon. Kaya kapos ang pistang pasasalamat kung hindi ka nagsisimba, kung hindi ka nagpapasalamat sa Diyos, kung hindi mo kinikilala ang Diyos. Maigsi yung pasasalamat. Sabi nga sa unang pagbasa, yung pasasalamat daw ng mapagkumbaba ang umaabot sa langit. Tumutusok, tumatarak maging sa ulap. Kaya nga narinig natin yung ikalawang tauhan, yung publikano. Simple lang, hindi mo nga narinig yung salitang salamat sa Kanya. Pero yung diwa ng Kanyang panalangin, pasasalamat. Dahil anong sinabi lang niya? Panginoon, mahabag po kayo sa akin, isang makasalanan. Sabihin niyo, nasaan yung pasasalamat doon? Wala naman siya sinabing salamat po. Pero, kinilala niya na ang tunay na magaling, ang tunay na mabuti ay ang Diyos. Yun ang pasasalamat. Minsan di mo nga kailangan sabihin salamat. Pero kung ang buhay mo, kinikilala mo ang Diyos, kinikilala mo ang ginawa ng Diyos, kinikilala mo ang awa ng Diyos, pasasalamat na yun. Kahit itong araw-araw, sasabihin mo lang, Panginoon, mahabag kayo sa akin. Panginoon, maawa kayo sa amin. Para ka na rin nagpapasalamat. Dahil inaamin mo, hindi ikaw ang magaling. Hindi ikaw ang malakas, kundi ang Diyos. Yun po sana ang naging diwa ng ating kapistahan nitong mga nakalipas na araw. Nakikita ko, marami kayong naging mga gawain, masaya ang bayan, lalong sasaya, lalong pagpapalain kung ang lahat ng ito tinutulungan tayong kilalanin hindi lang yung ibinigay, kung hindi yung nagbigay. Kilalanin ang Diyos. At kapag kinilala natin ang Diyos, lalo tayong hindi lang pakiramdam natin, inaawaan tayo ng Diyos. Sapagkat kung tunay kang naniniwala na kinaawaan ka ng Diyos, magiging maawain ka din sa kapwa mo. Nakita niyo po yung galaw ng pasasalamat? Kinilala mo yung awa ng Diyos, at pagkatapos mong kilalanin yung awa ng Diyos, yung awang iyan ang mananahan sa iyo para ibahagi mo sa iyong kapwa. Nung tinanong ko si Father Milber, sabi ko, Father, bakit October ba ang piyesta? Di ba August ang piyesta natin para kay Santo Domingo? At marahil alam naman din ng karamihan na sa inyo, sabi ni Father Milber, kasi po dati, inuuna muna yung ibang pista ni Santo Domingo. Kaya sa dami ng pistang kailangan puntahan ng arsobispo noon, hindi pa tayo diocese, sa bandang huli, doon palang makapupunta sa Abukay. Kaya kung aaminin natin ng may kapakumbabaan, maliit ang bayan natin. May inuuna pa bago tayo. Kaya wag natin kakalimutan yon. Kinaawaan lang din tayo. At salamat sa mga nagdaang panahon, umunlad na tayo. Kaya na natin magpisa. Pero inaalala pa rin natin ito para magandang ipaalala sa atin. Minsan sa kasaysayan, hindi tayo bida. Kinaawaan tayo, pero minamahal tayo at kinalulugdan tayo. Kaya walang dahilan para magyabang tayo din. Dahil kinaawaan tayo. At dahil doon,
Marunong tayong maging maawain sa isa't isa. Marunong tayong magmalasakit, maglingkod, magtulungan sa isa't isa dahil pare-pareho naman ho tayong hinaawaan ng Diyos. Ang ganda po ng pasasalamat, di po ba? Ang ganda ng bunga ng pasasalamat. Hindi ito natatapos lang sa salamat sa Diyos, palakpakan, tas uwian na tayo. Ang tunay na pasasalamat, umaangat ang Diyos, at sa pag-angat ng Diyos, dun lang tayo iaangat niya para tulong-tulong tayong iangat din ang isa't isa. Yun ang ibig sabihin nung sinabi nyo kaninang salamat sa Diyos. Kaya't sa pagpapatuloy ng misang ito, pagdasal po natin ang bawat isa na ang tunay nating maialay sa pistang ito ng bayan ng Abukay ay wagas na pasasalamat. Wagas sapagkat kinikilala hindi ang ibinigay kundi ang nagbigay. Kaya tayo'y kinaawaan at tayo din maawain sa isa't isa. Amen.